Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ngayon po ay may sasagutin lang tayo doon po sa nag-comment sa atin pong post nung nakaraan. Ayan, ito po yung comment nitong si Sir Rodel Magtatayaw Rod. Ito po, pakinggan po ninyo mga bayan. Baka kasi ganun din po yung inyong tanong. So ito po yung kanyang katanungan. Maiba lang ako idol, pasensya na. Ilagay ko sa comment, pwede ba makatatakbo? Hindi nakapile ng susi. So yung ibig sabihin po niya mga bayan, yung kanyang tanong, pwede daw hubang tumakbo, kumandidato muli yun pong hindi nakapag-file ng kanyang susi noong nakaraang eleksyon. Yan po yung ating sasagutin mga bayan, maya-maya lang po. Ayan, bago po tayo sumagot doon po sa katanungan ni Sir, sino ba yung tanong? Si Sir Rodel Magtatayaw, ay babasahin ko po muna. Ito pong post, Philippine Information Agency. Ayan, nakuha po natin ito sa Google. Ayan, ito po yung sabi. Mag-file ng susi, paalala ng COMELEC sa mga kumandidato sa BSKE noong 2023. So, pagkatapos pala ng BSKE 2023 mga bayan, ay nagpaalala itong Commission on Elections na dapat daw po ay mag-file ng kanilang susi. Isang linggo matapos ang eleksyon, paalala ng Commission on Elections, COMELEC, sa mga kandidato ng barangay at sangguniang kabataan elections, BSKE, nanalo man o natalo, ay dapat personal na magpasa ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE at iba pang angkop na dokumento sa Office of the Election Officer, dapat magpasa ng SOSI sa Office of the Election Officer or OEO, kung saan naghain ng kandidatura. Ayon sa COMELEC, ang huling araw ng pag-file ng SOSI ay November 29 noong 2023. Noong 2023 mga bayan. So yung pala, nagpapaalala naman pala yung COMELEC na talagang dapat po mag-file ng kanilahong SUSI or Statement of Contributions and Expenditures, natalo man o nanalo sa halalan noong 2023 BSKE. So ito na po mga kababayan, sagutin na po natin yung katanungan nitong si Rodel Magtatayaw Rod. Na ang kanyang tanong, uulitin ko po mga bayan, na kung pwede daw hong makatakbo muli yung hindi nakapag-file ng kanyang susi mga bayan. So, isinerch po natin ito sa Google at ito po yung sagot ng Google mga babayan. Yung isinerch po natin sa Google ay ito po yung tanong. Pwede bang kumandidato sa BSKE 2026 ang hindi nakapag-file ng susi noong 2023 BSKE? Ito yung sagot ng Google. Ayan. Oo. Ayan, mas mabuti pa ay italikod ko yung camera para mabasa po ninyo. Oo, maaaring kumandidato sa 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections BSKE ang isang kandidato na hindi nakapag-file ng Statement of Contributions and Expenditures SOSI noong 2023. Ngunit may mga mahahalagang kondisyon at posibleng parusa. Ito po yung mga halimbawa, unang pagkakataon na ikaw po ay hindi nakapag-file ng iyong SOSI, ito po yung sabi dito. Kung ito ang unang beses na hindi nakapag-file ng SOSI, ang parusa ay administrative fine o
multa lamang na nagkakahalaga mula sa 1,000 hanggang 30,000 base sa discretion ng Commission on Elections or COMELEC. Hindi ka pa madidisqualify sa pagtakbo sa unang pagkakamali. Ayan, unang pagkakamali hindi pa pwedeng pwede pang tumakbo. Pero mayroon pong kaukulang multa nagkakahalaga 1,000 to 30,000 mga babayan. At hindi ka pa madidisqualified. Ito po halimbawa pangalawang beses mo na. Ito po, pangalawang pagkakataon. Second offense. Kung ito na ang pangalawang beses na hindi ka nakapag-file ng SOSE, halimbawa hindi ka nakapag-file noong 2018 at muling hindi ka nakapag-file noong 2023, maaari kang maharap sa perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Nako, delikado pala pagka pangalawang beses mo na, kapag second time ka na. Mandatory requirement ang pag-file ng SOSE ay mandatory para sa lahat ng kandidato, nanalo man o natalo. So kailangan po talaga mga bayan na mag-file ng SOSE after election, nanalo ka man o natalo. At kahit pa nag-withdraw bago ang eleksyon. Assumption of office. Para sa mga nanalo noong 2023, hindi sila pinapayagang maupo sa pwesto hanggat hindi sila nakakapag-file ng kanilang SOSE. Yung pala, yung mga kaukulang parusa. Para sa mga nanalo noong 2023, hindi sila pinapayagang maupo sa pwesto hanggat hindi sila nakakapag-file ng kanilang SOSE. Ayan, paalala sa 2026 BSKE, ang filing ng Certificate of Candidacy or COC para sa darating na Nobyembre 2, 2026 BSKE ay itinakda ng COMELEC mula Setyembre 28 at hanggang Oktubre 5, 2026. Makabubuting bayaran muna, tandaan po ninyo ito yung sabi dito, makabubuting bayaran muna ang anumang multa mula sa nakaraang eleksyon upang maiwasan ang aberya sa iyong kandidatura. Yung pala yung paalala. Bago ka mag-file ng iyong COC, Certificate of Candidacy, na yan po ay nakatakda sa Setyembre 28 hanggang Oktubre 5, ay dapat bayaran mo muna yung anumang multa mula sa nakaraang eleksyon upang maiwasan ang aberya. Ayan po, yung sagot ng Google. So, ayan po, Sir, itong nagtanong si Sir Rodel Magtatayaw Rod. Ayan, sana po ay malinaw po na nasagot yung iyong katanungan. So, batay po dito sa atin pong binasa o isinerch sa Google, ay maaari pa rin kumandidato sa 2026. Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon ang isang kandidato na hindi nakapag-file ng Statement of Contributions and Expenditures noong 2023. Ngunit may mga mahalagang kondisyon pala, Sir Rodel. Ito yung mga kondisyon binasa natin kanina. Halimbawa, unang pagkakataon mo pa lang, first time mo pa lang na hindi nakapag-file ng iyong SOSE, ay pwede ka pang makatakbo. Pero mayroon pong multa lamang na nagkakahalaga mula 1,000 hanggang 30,000. Yun po yung sabi dito. Pero kapag pangalawang beses mo na, ang sabi po dito, kung ito ang pangalawang beses na hindi ka nakapag-file ng SOSE, halimbawa, hindi nakapag-file ng 2018 at 2023, maaari kang maharap sa perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno, mga babayan. So, talagang mandatory po
para sa lahat po ng kandidato, nanalo man o natalo, kailangan mo talagang mag-file ng iyong susi, mga babayan, nanalo man o natalo. So ayan po, hanggang dito muna yung ating update. Sana po ay nasagot natin ng malinaw yung katanungan ni Sir Rodel Magtatayaw. Ayan, mayroon pang isang katanungan pero iano na lang natin. Yung kanyang katanungan, nalimutan ko kung sino yung tanong, na kung pwede bang tumakbo yung 90 years old na. So base po doon sa atin pong binasa, Local Government Code, anong nakaraan of 1991, ang sabi po doon mga bayan, ay yung pwede pong kumandidato sa barangay election ay yun pong hindi bababa sa 18 yung edad. Pwede pang tumakbo mga bayan kapag ka ikaw ay 18 pataas. Kasi ang sabi doon mga bayan, hanggat hindi bababa sa 18 ay pwedeng tumakbo sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So meaning, kahit 90 years old ka, ay pwede kang tumakbo kumandidato. Kagaya po nitong si nung nagdaang midterm election doon sa Davao, kumandidato po si former President Rodrigo Roa Duterte bilang alkalde ng Davao. Siya po ay 80 anyos na po mga bayan. So pwede po doon sa nagtanong kung pwede pang tumakbo kumandidato yung 90 years old. Ayan, sana po ay maliwanag po na nasagot natin yung inyong mga katanungan. So maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat po. Kung nagustuhan po ninyo yung ating pong sagot, ayan, maaari po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel at paki-likes din po ng ating pong video sapagkat marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw. Ayan, maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.